So for today's video, ito naman yung part 1 ng ating trip papuntang Calatagan, Batangas. So andito na is tumatingin tayo dito sa ating accommodation na nabook natin through Airbnb. So maganda talaga tong place na to, very aesthetic and yan, papasok ka lang dun sa medyo parang compound. Bale, meron silang mga pinaparent dito na good for 4 packs, 15 packs, and 18 packs. So, itong napili namin is good for 6 packs. And, ayan, napaka-aesthetic and bago-bago lang to. Last year lang ata siya nag-start. And yung mga kama is hotel quality. And, ayan, very aesthetic. Ito yung attract din sa amin yung mismong design ng location. And ayan, kumpleto sila sa mga bath towels na pwede ninyong magamit sa beach and dito sa CR. Yan, so meron din silang full body mirror dito. Tapos, yung kama is maluwag, malambot, and mabango yung mga bedsheet and malinis. So ayan, madami silang towels. Meron din dyang pang-hanger ng inyong mga damit. Tapos, ito yung 2-bedroom nga pala to. And each bedroom is merong dedicated na CR. So, ayan, malinis. And yun na, comment ko dito, wala pala silang hot water dito sa shower. Pero, since summer naman to, medyo hindi rin naman ramdam. Kaya lang kung maliligo kayo ng gabi, yan nga lang, walang hot shower. Then, meron din silang freebie na pang toothpaste and toothbrush, then ayan, body wash and soap. So I think sa mas maliit na room, pero yeah, equally size lang naman din ata yung room. Di ko napansin na mas maliit yung isa. Tapos ang difference lang is yung isang room ay may bathtub. So ayan, medyo mahina yung water kaya hindi rin namin nagamit yung bathtub. Tapos eto, gamit din namin yung ihawan and kumpleto yung kanilang kitchen utensils. Ayan, so meron na dyang induction cooker, mga pinggan. So, ang dadalhin nyo na lang is yung lulutuin ninyo. And yan, kumpleto, may mga tasa, baso, and malinis din yung kanilang mga gamit. And meron silang dedicated na caretaker dito na you can check and message kung meron pa kayong ibang kailangan. So, meron din silang water dispenser dito at ito yung pool nila. So, ayan, meron na rin dyang sponge and panlinis ng mga kitchen utensils. So, ayan, meron din silang exhaust and ito nga lang induction cooker, isa lang yung gumagana. Pero overall experience sa kitchen, okay naman siya. Kaya lang yung rep sa freezer, yeah, yun lang ating gumagana. Tapos di masyadong malamig sa ilalim ng ref. Pero overall, okay pa rin siya. Since dito na kami nagluto ng mga babaunin namin at kakainin namin for 3 days stay and 2 nights. So, ayan. Pero, overall, ang ganda ng place. Para na siyang hotel quality and solong-solo nyo talaga yung pool. And malinis din siya. Although may mga dahon dyan na nalalaglag. Good for 4 feet. And, ayan, solo ninyo sa family. Pwede na rin din yung kids. Pero, yan, bantayan nyo lang. And, ayan. Eto sa paglabas natin, meron din palang mga resort dito. Hindi ko lang alam kung pinaparent nila or for event lang. And mga private property within the compound. So pag dadaanan nyo siya papunta doon sa mismong beach area. Malapit lang namin dadaanan kaya lang medyo mabato. Yun, malubak yung lugar. Pero kayang laharin palabas. So ito, ganda ng mga ibang place dun sa may labas ng accommodation na area. So, ayan. So, nagtanaw-tanaw muna tayo dito. I think this is a resort din, pero hindi ko alam. Sa Google Map kasi, nakikita ko lang siya, pero parang hindi open. Or, not sure kung nagpaparent sila dito for accommodation.
Yan, ang ganda within the area. Then, paglabas mo is, may kita mo na dito yung mismong sea front or beach front. So, ayan, may mga bangka dyan. Kaya lang, since kalatagan nga to, medyo mababaw yung tubig. Kahit pumunta ka dun sa dulo, minsan, hanggang tuhod mo pa lang din yung dagat. And ito may part ng mga sand na very fine and puti din yung buhangin. Pero dun sa bandang dagat, meron mga pebbles na baka masugat ka kaya. I suggest bumili kayo ng aqua shoes talaga. Very useful siya. Tapos ito nilakad lang namin papunta dito sa nilakad namin tong boardwalk dito and tapat ng kalato ng Tres Marias na accommodation dito sa Calatagan. So madami din mga tourist dito and mga local na nagsiswimming. So ito ata yung medyo traffic na side dun sa road na dadaanan ninyo papunta dito sa place na to. Dahil meron ata silang binabayaran na environmental fee or entrance fee for this one. Kapag lulusot ka dun sa mismong kalsada papunta dito sa boardwalk. Pero maganda mag-pictorial dyan, lalo na sa sunset. Tapos eto naman, meron din sila ditong, yung may-ari nung instayan namin, meron din silang 18 packs ata to the accommodation. And ang ganda neto sa Airbnb yan, may tuyan pa, and meron ding parang parola doon. Lighthouse. Tapos ito yung mga katabi pang mga building or resort. Di ko lang alam kung ano, pero kasi wala na akong nakikitang bakante sa Google Map pag tinignan ko to. So, ayun. So, I decided na sa Airbnb na lang mag-rent. So, ayan, maganda yung dagat and sana lang mapanatili nila yung kalinisan dito kasi nung nag-go kami may mga nakikita rin ako na mga empty bote. Yan. So, ayan. So, sa mag-i-stay dito, sana wag silang mag-iwan ng mga basura. Pero otherwise, malinis yung dagat. And, ayan, madaming mga small fish. And, ayan, follow for more.